magandang araw po sa ating lahat. Yan, kamusta po kayo? Welcome back po muli dito sa aming channel. Today is April 28, araw po ng linggo. Nandito nga po pala ako sa Phase 3, Lumina Homes. Ayan, binisita ko po yung isa sa mga unit na gagawin po natin na naka-line up. Isa po itong Angeli single firewall. Ay mga karos, ang topic natin or ang content natin ngayong araw ay re-renovate po namin to. Pero gawa na po, may una nang gumawa. Actually, sa mga video po namin, bihira po kami tumanggap ng project na gawa na. Pero si client owner, naghanap po siya ng contractor at saka manggagawa para i-renovate po itong interior. Bali, ang trabaho po namin dito is more on interior renovation. Kaya ito mga karos, samahan niyo po muli ako ngayong araw po ng linggo. Papasilip ko po sa inyo itong loob at saka yung labas. At saka kung ano po yung mga gagawin namin. Let's go! Tara, enjoy watching po. Ayan mga karos, bali shoutout nga po pala kila ma'am, sa client owner and sa family. Ayan, nagkasundo na po kami dito at saka sa presyo. Maraming salamat po dahil isa kami sa mga napili ni client. Magre-renovate po nitong unit. Actually, napakarami pong nagre-renovate dito sa Lumina Homes Tanza. Ayan, maraming salamat kasi isa po kami sa mga napili nila. Okay, umpisahan natin. Bali, itong unit for renovation ay interior. Pero itong harap, hindi mo na pinaplano ni ma'am na ipa-renovate ito. So hanggang loob lang po tayo. Bali yung interior, floor area, at saka yung ginawang back extension and corner area dun sa dulo. So pasukin natin. Pero sana, ipa-renovate niya rin to kapag nakita niya yung gawa namin sa loob. Marami pa kasing ikagaganda po ito. Ayan, bali naka-extension na po siya. Yung extension na ginawa dito standard. Pag sinabing standard, sa sukat, sa kulay, sa bubong na ginamit, walang lagpas. Yan, ayos po lahat. Bali pumasa na po ito sa inspection. Naghihintay na nga lang po sila rito ng refund. Okay, bali naka-fence lang po siya. May poste. Yan, sa sidings, diba, nakapader din po itong unit ni ma'am, kahit na may pader na po rito sa kabila. Tapos rough finish lang yung flooring niya. Pasok po tayo rito sa may floor area. 42 square meter nga po pala ito, up and down pag Angeli. Ito yung inabutan natin. Yan, may mga ibang gamit po. Yan, yung ibang gamit dyan, sabi ni ma'am, baka mapakinabangan pa. Itabi na lang para kapag sa finishing ay magamit pa. Pero yung mga pamorma siguro, hindi ako sigurado kung magagamit natin to kasi mga pamorma sa poste. Hindi niya kasukat yung para sa lababo. Yan, may mga bakal pa. So dito sa may back extension area, meron na tayong inabot dito na naka-structure. Yan, naka-structure na. Yan, tapos ito tibag na po ito, yung gilid. Yan, dati may pintuan dito at saka bintana, yan wala na. Tapos yung bintana dito, yan may cover na din. May kisame na siya. Kisame sa fiber cement board. Yan, may mga natira pang ibang buhangin. May onting semento, pero siguro matigas na to. Ayan, medyo matigas na. May hollow blocks. Hollow blocks nila, di 5 yung ginamit. Tapos sa lababo, ayan, may lababo. Yan. Tapos yung downspout, nakausli yung sa kisame. Ayan, nagkaroon pa ng tambol. Maraming pamamaraan para maitago yan. Kung sakaling magkakabinet kayo, paabutin nyo rito para hindi na po yan makikita. Yan, may pintuan dito. Siguro yung pinto na to, yun yung nandito dati. Tapos itong bintana, yun din yung nandito. Yan, nagkaroon pa ng nosing. So disclaimer lang mga karohouse, yung gumawa nito, hindi po natin tinitingan dito yung mga mali nila. Always lagi tayong humble kasi tayo rin naman po ay nagkakamali. Walang perpekto sa renovation tsaka sa construction. Siyempre, kaya nag-hire si client ng panibagong gagawa. Ibig sabihin baka hindi niya po nagustuhan yung gawa dito or baka hindi po natapos to nung gagawa. So kaya tayo nandito ngayon para i-renovate po yung unit according sa mga plano na napag-usapan natin. So hindi na natin tinitingnan dito yung mga mali. So ito sa usapan namin dito sa may back area, babaklasin po namin to. Yan, babaklasin namin to kasi medyo maliit po talaga yung kitchen kumpara po dito sa space na to. So gagawin ko po dito isa pagkabaklas, nandun po yung pwedeng nandun po yung lutuan, nandito yung
yung kitchen sink, tapos nandito naman po yung refrigerator. Tapos ito, napag-usapan namin, babaklasin din to, then gagawing sliding door. Tapos itong nakikita nating naka-arco dito sa header po nitong pader, yan, tatanggalin na rin po ito. Ayan, nag-usap na kami dito regarding po sa renovation. Magiging PVC panel to para may design. Ayan, magiging PVC panel po siya. Tapos itong Hardiplex, baka bahagyang mabaklas po namin to kasi konti po yung ilaw niya. Yan, dadalawa lang yung abang, wala pa siyang exhaust fan. So yung mga abang, kailangan naka-ready na yon bago po tayo magtaklob ng kisame. So ayun po siya. Yan, mababaklas po to. Tapos wala pa po siyang tiles. Yan, malalagyan po ng tiles to lahat. Yan, kumbaga renovation talaga, makeover. Tapos dito naman po sa kanyang living area, ito pong part na yan, yan po ay gagawin namin cove ceiling. Yan, magkakaroon ng design na cove ceiling dyan. Tapos naka PVC panel, may strip light, tapos may mga pin light pa. Tapos dito naman, bala ko tanggalin tong bintana na to. Gagawin natin pader yan. Tapos maglalagay tayo ng TV cabinet po dyan. Sa napansin ko rito, yung wiring din po nitong unit, hindi rin po yata nadagdagan para po sa mga aircon. So wala po siya na bago. Pero gusto ni ma'am, doon sa dalawang kwarto sa taas, magkakaroon po ng ano yan. Kakaroon po ng linya ng saksakan ng aircon. Ito yung ginamit to rito, plywood. Kami ho, hindi na ho talaga tayo nagamit ng plywood. Matunog pa ho. Masyadong matunog. Bali dito talaga magandang gamitin po talaga rito mga karosa na po, yung Hardiplex. Ayan, kung maglalagay tayo ng riser, sidings at saka dito sa below, sa ilalim, kailangan po Hardiplex, mas maganda po yun. Tapos sa ilalim nito maglalagay tayo ng storage. Ayan. Tapos dito sa toilet and bathroom, yan, general renovation po to. Nakalagay po kasi dito na wire number 12. Bali gagawin po namin number 10 yan. Tapos sa linya ng ilaw, yan, dadagdagan natin. Tapos abang ng exhaust, yan, may heater din po siya. Tapos papalitan po ito lahat. Tatanggalin po itong PVC door. So gagawin namin dito, sintadahan namin ng hollow blocks. Tapos dito yung pintuan niya. So overall, then may PVC panel din na ceiling. Tapos sa hagdanan din, yan, pagagandahin din po namin to. Tapos dito sa taas, yan, inabot na po natin na meron na po siyang kwarto, dalawa. Ayun yung kisame niya. Gawa po sa plywood din po yung kisame. Yan. Yan, pati kisame, pati yung sa pinaka partition and division. Yan, plywood lang din talaga yung mga nakalagay. Tapos flush door, then yung hamba niya. Yan, medyo solid naman pero hindi ito yung laging kinakabit po natin. Yan. Ang plano ko po rito ay i-renovate. Tapos lagyan ng insulation. Actually may insulation na siya. Yan, may insulation po dyan. Tapos gusto ko rito naka PVC panel. Yan, nag-usap naman na kami ni client lahat dito. So nagkasundo na kami. Tapos meron din po ano rito, may mga tagas, yung kita naman. So repair and maintenance, yung bubong sa taas, yan, kailangan ayusin muna yon. Kailangan na 100% wala siyang tulo kasi sayang yung gawa rito. Kapag may tulo, mamamansyahan. May worst pa ay masira po yung mga ikinabit natin. Ang plano ko dito ay renovation. Yan, renovate. Pero susundin pa rin natin yung dimension ng kwarto. Ayan pa rin po yun. Dito yung first room. Ito nga po pala yung pinto. So umalon na po siya. Pero sa madaling salita, ang tawag dito bengkong. Ayan po, bengkong. Babakbak na. So flush door. So maganda rito, solid door. Solid door at saka yung hamba. Ayan, solid din. Dito sa first room, makakita tayo ng rito ng exhaust fan. Pero wall type po siya. Ang maganda nito, kung magkakabit kayo nito, maganda yung two-way. Para pag sinara nyo yung pinto, yan, nakabukas pa rin po siya. Ang plano kasi ni client dito, maglalagay ng aircon po rito. Tapos para lumamig itong bahagi na to, naglagay sila ng exhaust dito para hihigupin. Yun nga lang, kapag one way lang po yan. Pag sinara nyo yung pinto, nakasara din po siya. So hindi po siya bubukas or bubuka ng malaki.
Wala rin pong tiles dito sa second floor, bali ita-tiles din natin yan. Lalagyan natin ng mga PVC panel para maganda, then kornisa. Ito nga po pala yung bubong niya. Sa bubong, yan, inspeksyonin din natin yan, lilinisin po natin, sisilyaduhin natin. Ayun, may abang naman po ng pasingawan. Yun nga lang, yung exhaust fan sa CR, kulog na. Kailangan may abang po yun. Yan, titingnan din po natin ang, ang kalagayan po niyan. Tapos ito yung canopy na ginawa rito. Bali, hindi na natin gagalawin to. Nakita tayong abang ng outlet dito. Pero nung nakausap ko si ma'am, sabi ko wala to sa linya ng breaker ng main. Kailangan po yung mga appliances natin na umiinit, kagaya nitong aircon, yung heater, kailangan po nandun. May main breaker po siya. Feeling ko nakataplan to sa 20 amperes. Dito tayo sa master's bedroom. Yan, same lang din ang ginamit. Pareha lang po sila ng pinto. Lahat po yan papalitan po natin. Yan yung mga gamit na inabutan natin dito. Yan yung mga location ng abang ng outlet. According sa plano ni ma'am, okay naman po. Tapos yung sa linya nga po pala ng mga ilaw, dadagdagan po to. Kulang po ito Tapos gusto niya magkaroon po ng computer table dito. Tapos dito open shelves. Yung floor to ceiling na. Tapos may open shelves din po doon. Bali banda dito may pintuan. Tapos dito niya ilalagay yung pinakakama niya. Kami pag gumagawa ng kwarto, yan ang una kong tinatanong, yung sukat ng kama. Para alam natin kung paano natin i-divide. Tapos dito may closet. May closet dyan. Dito nga rin po pala may closet din dito. Magkakaroon din ng closet. Yan, naka PVC panel din. Tapos very neutral lang po yung kulay ng ating mga walls. Tapos mag-aabang din po tayo rito ng para sa aircon. Ayan, naglagay na ako ng palatandaan. Neutral lang. Tapos mayroong ibang color yung walls. Nalalagyan namin ng wall accent. Ito po yung unit ni ma'am. Ayan. Tapos dito sa baba, itong switch nito, ililipat po natin dito. Tapos meron din part po ng wall na gusto niya may mga saksakan na CCTV. Ayan, meron na tayo dyan. Tsaka dito, may mga markings na tayo dyan for CCTV camera. Tapos kung kaya pa, gusto ni ma'am ng location ng altar. Okay, mayroon tayong uling bagong aabangan dito. Bali, Angeli na 42 square meter. Yung Angeli po magandang gawa ng interior kasi kahit papaano malaki-laki. Yan, nasa 22 square meter po kasi yan Kaya maganda-ganda. So, ito yung iba sa mga nire-renovate natin kasi ito yung kauna-unahan natin gagawa ng up and down na may bakod na. May bakod na po siya. Yan. Pero itong bakod mga karos, wala po to sa namin. Sa kontrata. Bali, ang gagawin lang muna namin dito, magdadagdag po ko rito ng ilaw. At saka magdadagdag din po ako ng sampayan. Yan, kasi wala po tayo nakita ritong pailaw at saka sampayan. Pag nilipatan po kasi nila to, yan, walang ilaw, walang sampayan. Tsaka sa CCTV rin dito, maglalagay din po ako rito. Ayan, okay na po tayo. Again, maraming salamat po muli kay ma'am. Ayan, sa tiwala. Ayan, bali, ang problema na lang po namin dito kaya hindi maumpisahan kasi yung tubig niya nakapadlock. Ayan, bali, nakasikaso na po nila to. Ayan, nakasikaso na po nila to para kapag may tubig na, ayan, mapapaumpisahan po natin. Ayan mga karos, maraming salamat po muli sa pagbisita ngayong araw po ng linggo dito sa aming channel. So maraming salamat din po sa tiwala ni client owner. Ayan, kita-kita na lang po tayo sa susunod na video. God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna.